Tayo'y mahal ng Panginoon, no? Salamat sa Lord na nandito tayo upang magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Amen? So, mag-pray po muna tayo, no, bago tayo magsimula. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa biyaya na namin pong napagkaloob. Pinagkakatiwala po namin, Banal na Espiritu, ang gawain na ito, anuman po ang aming sasabihin, anuman po ang aming gagawin, ay para lang po sa kapurihan ninyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan. Masaya po ba kayo at Love Month ngayon? Yes. Actually, sinelebrate po ito ng marami, no, nung February 14, pero po sa atin, every day ang love, ang expression ng love. Bakit? Kasi we receive the love of the Heavenly Father. Kaya araw-araw sa atin, bawat sandali ng buhay natin, love ang ating expression. Amen ba? So ang ating tatalakayin ngayon is finding rest in God's perfect love. Paano pa tayo makakahanap ng pahinga, no, sa perfect love ni God? Ayan. So, ang team po natin ngayon, no, ang team po natin ngayong year na to ay Life in Focus. Saan ba natin fino-focus ang buhay natin? Fino-focus po ba ang buhay natin sa mga takot? Sa mga worry sa buhay? O sa biyaya at pagmamahal ng Panginoon? Saan kaya? So, meron nakalagay sa Bible, 1 John chapter 4, verse 18, sabi diyan, there is no fear in love. Walang takot kapag natanggap mo na yung pag-ibig na yan. But perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Sabi dyan, no? But perfect love drives out fear. Nawawala yung takot mo pag na-receive mo yung perfect love na yun. Ano ba yung kinatatakutan talaga ng tao? Ano po yun? Diba? Kamatayan? Tama? Ayon, meron ba gusto dito? Mamatay? Wala. Tama ba? Pero kapag na-receive mo yung perfect love ni God, mawawala na yan, takot na yan. Amen? So yung no dyan, sa Greek, O. Ang ibig sabihin, absolute negative. No? Ano yung absolute negative? Ibig sabihin, yung love na yan, yung fear na yan, magkakaroon sa'yo yan kapag negative yung love ni Lord sa'yo. Pero hindi naman negative eh. Itutuloy po natin bakit hindi negative. No? Sabi pa dyan yung agape. Pag sinabing agape, unconditional love of God. The unconditional love of God. Agape. Sabihin nyo nga agape. It is the highest form of love. Kasi si God lang yung nakakapagbigay ng unconditional love sa atin. Yung bang hindi tayo kaibig-ibig eh. Hindi tayo kumbaga, wala tayong kapasidad na umibig. Kasi may mga flaws tayo eh. Pero ang pag-ibig ng Panginoon, kahit gaano ka karumi, kahit gaano ka hindi ka ibig-ibig, minamahal ka ng Panginoon. Amen? Kahit ang dami-dami mo nang ginagawang palpak, pero ang love ni God, hindi nagbabago. And that's unconditional love. Kapag natanggap mo yung unconditional love ni Lord, grabe, wala nang takot sa buhay. Wala nang pangamba sa buhay. Amen? So sabi diyan, alamin po natin kung paano natin mahanap yung rest na nanggagaling sa perfect love ni God. Siyempre, number 1, let us receive His unconditional love. Ano ba yung unconditional love? O, ito yung mga meaning. It is a sacrificial love that unites and heals. Niyu-unite tayo.
At pinagagaling tayo, hindi lang sa katawan, miski sa emotion. No? Marami ngayon, di ba? Marami mga worries natin sa buhay, mga daladalahin natin, mga problema. Hinihil tayo ng pag-ibig ng Panginoon. It is the love of God that we see through the cross of Jesus Christ. No, kahit tayo ay makasalanan pa, namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yung krus, dahil sa atin, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At yun ay nabayubay siya sa krus. Niligtas tayo ng Panginoong Jesus sa impyerno para tayo ay makaharap sa Diyos Ama ng malinis. This love saves and restores humanity in the face of sin and death. Sabi ko kanina, di ba? Ang kinakatakutan ng tao ay ano? Kamatayan. Alam niyo po ba, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, tayo ay may buhay na walang hanggan na. Amen? So hindi na natin haharapin yung kadakatakutan natin. Ang sabi sa Bible, kapag ang Kristiyano ay nahiga doon sa coffin, hindi siya patay. Natutulog lang. Didiscuss pa natin yan further. Natutulog lang. Kaya wag niyo sabihing namatay. Ang Kristiyano, hindi. Natutulog lang. Dahil darating ang panahon, gigisingin siya ng Lord. Didiscuss ko yan mamaya pa. Next, sabi dyan sa Romans 5:10, for if, while we were God's enemies, kailan tayo naging kaaway ng Diyos? Simula nung si Eva at si Adan, isinuko nila yung authority ng tao, authority sa mundo na ito. Naging God's enemies tayo. Mga sumunod-sunod na yon. Sabi diyan, we were reconciled to Him through the death of His Son. Paano tayo Paano tayo na-reconcile kay Lord uli? Through the death of His Son. Sino ba yung Son? Si Jesus Christ. How much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? So kung truly tinanggap mo ang Panginoong Jesus, you are saved. Amen? Wala nang takot sa'yo. Alam mo na kung saan ka pupunta after this life. Amen? Masaya kayo? Yes, dapat masaya. Kasi yung fear na yon inalis na sa atin. Sabi dyan sa Colossians 1:21-22, Tagalog ko na. Noong una, malayo kayo sa Diyos. Naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Si Kristo na ang umako na dapat tayo yung maparusahan. Kaya maihaharap na kayo sa Kanya na banal. Wow! Banal ka na, kapatid. Malinis. Walang kapintasan sa harapan ng Amang Diyos. Dahil kay Kristo, amen. Salamat sa Panginoon, di ba? Kung ikaw, nag-iisip ka pa, Lord, ligtas ba ako? Hindi ba ako ligtas? Ligtas ba ako? May nagawa akong mali. Kapatid, hindi sa'yo nakatingin ang Amang Diyos. Kundi kay Hesus Kristong tinanggap mo, doon siya nakatingin. Kaya secured ka na. Sealed by the Holy Spirit. Holy and righteous. Amen? Nagkaroon tayo ng security na tayo are citizens of heaven na. Hindi na tayo mapupunta sa impyerno. At natuto tayong magmahal. Bakit? Una siyang nagmahal. Sabi sa 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Natututo tayong magmahal. Kasi yan yung bunga ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Amen? So sabi diyan din sa 1 John 4:8, whoever does not love does not know God because God is love. Kung nasa iyo na si God,
Nasa iyo na yung unconditional love ni God. Kilala mo na si God, nasa iyo na yung love, nasa iyo na si God. Amen? Yung agape, yung unconditional love ni God, nasa iyo na yun. Mawawala na ang fear mo, mawawala na ang worries mo, at kung ano pa man yan. Sabi dyan sa God, ano pa yung bukod doon kanina, yung sa krus? Di ba sa krus, sa kanina? Ano pa yung God's unconditional love sa atin? The love that makes us His family. No, kanina, pinatawad ang ating kasalanan, niligtas tayo. Pangalawa, hindi lang natapos doon yung unconditional love ni God, kundi napabilang tayo sa kanyang pamilya. We are all God's children. Sabihin mo nga, anak ako ng Diyos. Walang mababilaukan dyan. Anak talaga tayo ng Diyos. Tingnan natin yung 1 John chapter 3 verse 1. How great is the love the Father has lavished on us, that we should be called what? Children of God. Gano'n na lang yung pagmamahal ng Diyos sa atin at tayo ay tinawag na anak ng Diyos. And that is what we are. Hey, righteous one, you are beloved and a child of God. Kaibig-ibig ka sa harapan ng Panginoon. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Alam nyo, takang-taka. No? Kasi nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, may nabago inside of us. Totoo yan. Takang-taka. Yung mga kaibigan natin, ba't kaya hindi ko na ito nasasama sa mga gig? Ba't kaya hindi ko na nasasama ito sa mga party-party? Tapos, nakakalimutan mo na rin pala, namimiss ko, ang tagal ko na palang hindi nagpuputo kutsinta. Ba't ganun? Dahil something happened inside of you. Amen? Hindi gawa mo. Gawa ng banal na espiritu na nasa loob mo. Amen? So, ito pa, Galatians chapter 3 verse 26 to 24. So in Christ Jesus, lakasan natin, you are all children of God through faith. Ang linaw, di ba? Una, pinatawad tayo. Pangalawa, ginawa pa tayong kapamilya. Wow! Kung sa pamilya mo, hindi ka, para bang feeling mo, hindi ka tanggap, hindi totoo yun. Kung na-receive mo ang love ni God, mas lalo kang tinanggap ng Panginoon dahil ang love ni God nasa iyo, niyakap ka, ginawa kang kapamilya. Kumbaga, kapag ka sa pamilya, daddy, daddy, mami, mami, may maiiyakan ka. Kasi ama natin ang Panginoon. Mas meron siyang magagawa kesa sa tao. Tama? Mayroong limitasyon ng pagtulong ng tao, pero ang Diyos, walang limitasyon. Makakatakbo ka, Daddy God, Daddy God. Para kang bata, umiiyak, Daddy God, Daddy God. Tulungan mo ko. Amen? Umiyak ka. Ama mo siya. That's the unconditional love of God. Amen? So, number 2. Number 1, receive the unconditional love of God. Number 2, establish on the fact that we're being perfected. Explain ko po, medyo may pagka-theological ito, pero kailangan nating maintindihan. Pastora, sabi mo, anak na ako ng Diyos, kaya lang kanina, sinapak ko yung kaibigan ko eh. O, mga bata, di ba? Kasi nakita ko kayo dyan. Medyo, kasi ang kulit eh. Ganon, di ba? Sabi mo, Pastora, binago na ako inside eh. Pero ba't ganon? Nakakapag-isip pa rin ako na hindi maganda. Explain po natin yan. Paano? Okay? Para po mas mabilis, meron po ako illustration sa inyo. Ang tawag po sa pagiging born again natin ay
Yung theological na tawag dyan ay regeneration. Ibig sabihin, yung espiritu natin na patay noon, binuhay ng Panginoon. Nung tayo'y tumanggap, kumilala sa Panginoon. So, na-born again. Dating hiwalay sa Diyos, dating kaaway ng Diyos, dahil kay Jesus, nagbati na. Wala nang war between God and man. So, yung born again spirit natin, perfect na. Kasi po, makita nyo, bakit tatlo? Kasi may mga bata tayo. 1 Thessalonians 5:23. Itong katawan natin ito, nakikita nyo, ito lang, diba? Pero itong katawan na to, composed ng tatlong parte. Meron tayong body, ito nakikita mo, soul. Sa loob, yung emotion mo, yung mind mo, yung will mo, and spirit. So ilan? Kasi may mga bata po tayo, medyo pinabababa ko yung aking turo. Ilan ang natin, yung composition natin? 3. Ano yun? Body, soul, spirit. Okay. So yung spirit natin na born again, naging perfect na yan. Amen? Ano ba yung regeneration? It is an act of God where a spiritually dead person, tayo spiritually dead person tayo nung wala pa sa Panginoon, is made alive through the Holy Spirit. Okay. Now, tingnan natin yung Ephesians chapter 4, verse 24. And to put on the new self. Nung kumilala ka na sa Diyos, hindi na ikaw yung dating may sinful nature. Bago ka nang nilalang. Sabihin mo nga sa sarili mo, bago na akong nilalang. Hindi na kayo yung dati, bago ka na. Meron ka ng, bago na yung espiritu mo, born again na, regenerated na, created to be like God. Ito yung sinasabi ko kanina, nilikha na parang espiritu ng Diyos in true righteousness and holiness. So yung espiritu natin, righteous na, sabi sa Bible, righteous na and holy na. Kailangan yan, maging conscious ka, na ikaw pala, binago na ng Panginoon, I am holy, I am righteous. Pag conscious ka, kahit meron kang gagawin, ay, hindi ko na gagawin, righteous na pala ako sa Panginoon. Thank you, Daddy God. Pag meron kang gustong gawin, gusto ko itong upakan eh. Ay, holy na pala ako. Dapat conscious ka. May bago ka ng pagkatao. Amen. Okay. So another illustration po uli. Yung spirit natin is like Christ na po. Kasi kaya nga sinasabi natin na ang Diyos Ama hindi nakatingin sa mga gawa natin. Hindi nakatingin sa atin. Kanino nakatingin? Ayan o, sinabi, like Christ. Ibig sabihin, diyan nakatingin ang Diyos Ama. Tignan natin. Parang ayaw nyo maniwala. 1 John 4:17. In this way, love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment. Because in this world, hindi sinabing future. Kailan? Ngayon. Nasaan tayo ngayon? Nasa mundo na to, in this world. Ano daw? We are like Jesus. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, kamukha yan ni Jesus. Sige nga. Yan ang mga kamukha ni Jesus. Amen. Hindi nyo nga nakikita dito, pero deep inside their spirit, they are like Jesus. O, di ba, kagagandang ngumiti? Ayan ang mga kamukha ni Kristo, laging masaya at nakangiti. Hindi na si bungot. Di ba? Mas maganda yan nakangiti. Dahil si Jesus, akala natin si Jesus laging nakasibangot. Ina-action lang yun sa TV. Yung mga napapanood yun na, holy, akala nila pag holy, ganyan. Parang, pag holy ka, hindi pwedeng ngumiti. Hindi po. Masaya si Jesus. Gusto niya happy ka. Gusto niya
Punong-puno ka ng, sabi nga siya yung life giver. Abundant life. Pag punong-puno ka ba, ganyan? Wala Pinagpapala ko. Ganyan ba? Hindi. Masaya. Tama? Amen? You are like Christ. Kailangan conscious ka da. You are like Christ. Now, tapos na po tayo sa spirit. Okay? Sealed. Perfect. Tapos, kamukha na ni Christ yung spirit natin. Pag-usapan natin yung body natin. Tignan mo, pastora. Na-born again ako. Ba't ganun? Di ako pumuti. Ba't di ako sumeksi? Tumapa din ako. Hindi po dyan kasi nagsimula ang Panginoon. Inside muna, di ba? Sa spirit muna. And darating ang Panginoon, yung body na yan. Yung body na yan, yung mga, ay naku, gusto kong ayoko na may blemish dito or gusto ko na sexy na katawan. Darating ang panahon sa pagpapalik ng Panginoon. O kung humigaman ikaw doon sa St. Peter, tandaan mo, itong body na ito, i-glorify ni Lord. Ibig ko sabihin, babaguhin ng Panginoon. Katawang hindi na nagkakasakit. Katawang malusog, masigla, malakas, maganda, pogi. Kung ano si Jesus nung bumangon siya, ganun yung magiging katawan natin. Amen? So, huwag kang mag-alala. Kung meron ka pang gustong paggawa dyan sa mukha mo o sa katawan mo, darating ang panahon. Yung future yon, pagbabalik ni Jesus, o kung hindi man natulog ka muna, darating ang panahon, yung katawan na yan, babaguhin ng Panginoon at pababangunin niya. Amen? O sabi dyan sa Philippians chapter 3, verse 20, but our citizenship is in heaven. Oy, kamusta naman? Sino rito may dual citizen na? Ha? Yung senior daw, 2 na. O, 3 na kayo. Bakit? Hindi na kayo citizen ng mundong ito. You are citizens of heaven. Tagalangit kayo. Lagi nyo iisipin yan, tagalangit kayo, hindi na kayo tagalupa. Dumadaan lang tayo dito sa mundong ito. Amen? So yung mga pag-aalala, baliwala yan. Kasi kung iisipin mo, tagalangit ako. Hindi ko dapat ito namnamin o ranasin, tagalangit ako. Mangyayari yun sa'yo kasi God honors faith. Ulitin ko, God honors faith. Nananampalataya ka, gagawin ng Diyos kung anong pinanampalatayanan mo. And we eagerly await a Savior from here, the Lord Jesus Christ. Sino daw hinihintay natin? The Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under His control will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Nang maging kamukha daw nung katawan nung siya ay muling nabuhay. Praise God. So tapos na tayo sa spirit, tapos na tayo sa body. Saan tayo pupunta? Pag-aralan natin yung soul part. Yan po ang illustration. Sa soul part po, meron pong 3 dito, bahagi din. Mind, emotion, and will. No, sa soul, dito tayo being perfected. Dito yung sanctification. Actually, sinactify na tayo ni Lord. Kaya lang yung isip natin, nung hindi pa tayo born again, maraming naipasok na garbage. Tama? Maraming naipasok na garbage. Kaya garbage in, and dapat garbage out. Kailangan tanggalin lahat ng mga naipasok sa isip natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. So dito, we are being perfected. Araw-araw. Kaya may kantang, binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Totoo yun.
habang ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, habang ikaw ay nagde-devotion, nagko-quiet time, nagbabasa ng Bible, pinabago ng Lord ang isipan mo. Kasi hindi naman kontrolado ni Lord to eh. Salamat sa Lord dahil hindi niya tayo ginawang robot. May kakayanan tayong mamili. May kakayanan tayong mag-isip. Kaya dito yung battle, yung mind, yung isip, piliin mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, isipin nyo, taga-heaven kayo. Dahil pag inisip nyo yon, yung mind nyo, saan kakampi? Sa spirit o sa mundo? Sa spirit. Kapag ka nakikinig ka na salita ng Diyos, saan kakampi yung mind mo? Sa spirit. Nakukuha? Kasi kapag ka, ano ang pinaniniwalaan mo, ano ang napapakinggan mo, susunod lang yung emotion mo, susunod lang yung will. Right thinking, right believing. Mapupunta ka sa right living. Right thinking, right living will result to right living. Tamang pag-iisip, tamang paniniwala, mapupunta ka sa tamang pamumuhay. Yun ang ibig sabihin nun. Amen? Now, 2 Corinthians chapter 3, verse 18. And we, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory, are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Tagalog. At ngayong naalis na ang talukbong. Ano ibig sabihin ng talukbong? Alam nyo, talagang ayaw ni Satanas na matuto tayo eh. Bakit? Kasi gusto niya, lagi tayong nasa deception, sa kasinungalingan. Ngayon, naalis na yung talukbong natin. Ngayon, di ba, naunawaan nyo, you are like Christ? Naunawaan nyo ba? Naalis yung talukbong na yun. Naunawaan nyo, you are citizens of heaven? Naalis yung talukbong na yan. Sabi diyan, at ngayon naalis na ang talukbong, nagniningning na sa ating mukha. Kanina, kitang-kita ko ang mga ganda ng ngiti ninyo no sinabi nyo sa katabi nyo, you are like Christ. Nagniningning. Kaya sabi nila, bakit ang ganda ng aura mo? Hindi nila alam, nagniningning si Kristo sa'yo. Mula espiritu mo lumalabas sa mukha mo. Sa gawi mo. Sa mga sinasabi mo, sa pamumuhay mo. Sabi diyan, nagniningning sa ating mga mukha ang kalulatian ng Panginoon, ang glory ni God nagniningning sa iyo, at ang kalulatian na yan ay nagmumula sa Panginoon. Hindi galing sa atin na siyang Espiritu. Ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kalulatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Alam niyo yung transform dyan, galing sa Greek word na metamorpho. Ano yung metamorpho na yon? Doon galing yung metamorphosis. Science. Ano yung metamorphosis? Anong insect yun? Butterfly. Dating uod, naging butterfly. Paru-paro. So dati tayong uod dahil naiintindihan na natin ang salita ng Diyos, tayo ay magiging napakagandang butterfly. So, huwag kang manatiling uod. Amen? Maging butterfly naman tayo, talon-talon sa mga bulaklak. Makinig, magbasa, mag-pray. Para mabago lahat ng isipan nating makamundo, maging makadiyos na. Dahil anak ka ng Diyos. Amen? Now, our position, yung spirit natin, we are already perfect. Perfect na ang spirit mo. Experientially, our soul part, we are being perfected. Binabago yung soul part natin araw-araw. Amen? So kung 10 kang beses dating naninigarilyo, may naninigarilyo ba rito? Wala naman, no? Biglang nagulat ka na lang isang araw. Isa na lang. Ay, ayoko na nga. Tinapon mo na. Bakit? You are being perfected. Alam mong hindi na bagay sa'yo yung mga masasamang gawi dahil anak ka na ng
Diyos. So una siyang nagmahal, una siyang may ginawa sa atin, at ang bunga nun, yung pagbabago natin. Amen? Okay, so we change the way we think. Change natin. Bago na akong nilalang. The way we feel, yung nararamdaman natin, the way we do things. By what? Paano natin mababago yung iniisip natin, nadarama natin, yung ginagawa natin? By the washing of the Word. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, so that we can be like Jesus every day in every way. Na-express na natin si Jesus sa buhay natin. Amen? Okay, amen. So next. So number 1, receive the unconditional love of God. Number 2, establish the fact that we are being perfected. And number 3, surrender all our worries to God. Okay. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Tama? Yung iba, malaki. Yung iba, maliit. Yung iba, ewan ko. Pero sabi dyan sa 1 Peter chapter 5, verse 7, give all your worries and cares to God, for He cares about what happens to you. Alam nyo, sabi nga natin kanina, the unconditional love of God. Mahal ka ng Diyos Ama. Hindi ka niya pababayaan. Pag nalulungkot ka, mas nalulungkot siya. Kaming mga magulang, pag nakikita namin malungkot yung anak namin, nalulungkot din kami. Mas lalo ang Diyos Ama natin. Nalulungkot yan. Pagka nalulungkot ka, kapag ka pinoproblema mo, yung problema. Sabi dyan, anong gagawin? Give all your worries and cares to God. Bigay mo. Kasi mas may magagawa ang Diyos Ama natin kesa sa atin. Limitado tayo, pero ang Diyos Ama, wow. Sobrang powerful siya. Diba? Ang Greek word dyan ng give ay eperipto. Hindi ko na lang nailagay. Eperipto. Ano ibig sabihin ng eperipto? Throw. Throw. Diba pag nagbato ka ng bola, malayo. Ibig sabihin, hindi mo na, pagka malayo, binato mo na yan. Usually, pag binato mo na yan, alis ka na, tama? Ganun yun. Kapag nag-pray ka, Lord, bahala ka na dito sa problema kong to. Binato mo na sa Lord. Ang problema sa atin, Lord, pahiram, gusto ko mag-alala. Pahiram, gusto kong mag-alala. Ganun usually ginagawa natin sa buhay eh. Lord, ikaw na po bahala. The battle is yours. Deklara ka niya. Teka muna, Lord. Pengi nga, pakurot nga ng konti. Teka muna, gusto ko mag-imo. Ganun ang ginagawa natin minsan. No. Ang sabi, give all. Bato mo lahat sa Panginoon. Pahala ka na, Lord. Hindi ko to kaya. Kasi, love ka ni Lord. Sabi mo nga, love ako ni Lord. Philippians chapter 4, verse 6, sabi, don't worry. Tingnan niyo po yung naka-highlight Don't worry about anything. Huwag ka daw mag-alala. Instead, pray about everything. Pray mo daw. Tell God what you need. And, thank Him for all He has done. Tingnan niyo yung naka-highlight. Tingnan natin yung next verse. Sabi dyan, Philippians chapter 4, verse 7. Next verse ito. If you do this, ano daw yon? Yung naka-highlight kanina. Don't worry. Number 2, pray. Number 3, thank Him. Huwag kang mag-alala. Ano pa daw? Sabihin mo yan sa Lord, i-pray mo, i-throw mo kay Lord dyan. Ibigay mo kay Lord dyan. Pagkatapos, naniniwala ka na ginawa na ni Lord. Kaya pinagpapasalamat mo na yun sa Kanya. Amen? Kapag binato mo na kay Lord, naniniwala kang sinagot na ni Lord John, thank Him. Amen? So sabi diyan, if you do this, kung ginawa mo daw yan, ano daw ang mararanasan natin? You will experience God's peace. Napakahalaga na mayroong kapayapaan sa kalooban.
which is far more wonderful than the human mind can understand. Hindi ko alam bakit ang laki-laki ng problema ko pero may kapayapaan ako. Alam ko may kasagutan nito. Hindi ko alam. Sinichismis nila ako pero may kapayapaan ako. Kasi yung God's peace nasa iyo. Sasabihin, okay lang sila. Basta yung identity ko kay Lord, hindi magbabago. Amen. Sabi diyan, His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Igagard niya yung heart mo, igagard niya yung mind mo. Amen? Now, number 4. Andiyan pa po kayo, beloved? Yes. Number 4, trust God's provision. Kasi minsan, diyan tayo nagkukulang yung magtiwala. Pagkatiwalaan mo ang Panginoon. Okay, mahaba na yung pag-aantay mo, pero magtiwala ka. Gagawa at kikilos ang Diyos sa'yo. Amen? Kasi may tamang panahon dyan ng Panginoon. Yung panahon ng Panginoon, perfect para sa'yo. Nagmamadali ka, pero kung hindi yun ang tamang panahon para sa'yo, hindi pa yun, anak, huwag kang magmadali. Hilaw yan, hilaw. Pero kung yung perfect time ko, para sa'yo yun, maganda yun. Amen? So, tignan natin. Psalms 37:25. Sabi dyan, I was young and now I am old. Sabi dyan ni David, yet I have never seen the righteous forsaken for their children begging bread. Tagalogin natin kasi maganda yung Tagalog. Sabi ni David, ako'y naging bata at ngayon matanda na. Ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid. Sino matuwid? Taas nga ang kamay ng mga matuwid. We are holy. Amen? Sabi diyan, kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyamang mga anak ay mamamilimos ng pag-ibig. Ay pagkain. Ibig sabihin, sorry ha, medyo hindi ko makita. Ibig sabihin dyan, isusupply ng Panginoon ano man yung pangangailangan mo. Sabi ni David, matanda na siya. Lahat ng matuwid, hindi niya nakitang namalimos. Hindi niya nakitang nagutom. Dahil may gagawin at gagawin ng Panginoon para ibigay sa iyo lahat ng pangangailangan mo. Lahat ng provision, isusupply niya sa iyo. Mukha lang na walang nangyayari. Magantay ka lang. May provision ang Panginoon para sa iyo. Amen? Psalms 37, verse 18 to 19, sabi dyan, day by day, the Lord observes the good deeds done by godly men and gives them eternal rewards. Sabi dyan, araw-araw, inaalagaan ng Panginoon ng mga taong matuwid. Inaalagaan tayo ng Lord. At tatanggap sila ng gantimpalang pangwalang hanggan. Sabi dyan, verse 19, He cares for them when times are hard. No, may time talagang dumarating sa buhay natin na mabigat. Okay? Tama? May time na, bigat naman ito. Ba't tumaan pa to sa akin eh? Pero ang sabi dyan, He cares for them when times are hard. Even in famine, they will have enough. Kahit sa kakulangan, merong ipoprovide ang Panginoon. Amen? Minsan bulag lang tayo hindi natin nakikita. Buksan mo lang yung mata mo, may ibinigay na pala ang Lord. May pinrovide na pala ang Lord. Amen ba? So what a promise. Ang promise na Lord, sabi diyan sa 2 Corinthians 1:20, di ba? Lahat ng promises are yes and amen to God. Di ba? All the promises of God. Promise ni Lord yun Yung kanina, sabing ganyan, He cares for them when times are hard. Huwag kang mag-alala. Promise ko yan. Even in famine, you will have enough.
ang promise ni Lord, hindi mababali. Amen? So, bukod sa provision, sabing ganyan, of course, if you trust God's provision, giving to the Lord faithfully amidst crisis is a clear indication that we are resting in God's grace and love. Giving to the Lord faithfully. Basahin po natin ang Philippians chapter 4 verse 19. Sabi diyan, "And this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ." Sa ibang salin po sabi, "My God shall supply all my needs according to His riches and glory." Ay, pagkakalob ni Lord lahat ng aking needs. Pero ang pagbabasa po ng Bible, may context. Ano po ba ang context ng Philippians chapter 4 verse 19? Angat po natin. Punta po tayo sa Philippians chapter 4 verse 15. Di ba 19 yung kanina? 15 ito. Ang nagsasabi nito, si Paul. Sabi diyan, "As you know, you Philippians were the only ones who gave me what? Financial help." Sino yung nagbigay sa kanila ng financial help? Kay Paul. Yung mga Philippians. When I brought you the good news and then traveled on from Macedonia, no other church did this. So tinulungan nila si Paul. Kahit papunta si Paul sa Macedonia, no? Tumulong sila kay Paul. Next, Philippians chapter 4 verse 16, "Even when I was in Thessalonica, you sent help more than once." Kahit si Paul daw ay nagpunta sa yung iba, Thessalonica. Okay? Nagpunta sa Thessalonica, nagbigay pa rin ng tulong yung church na yon kay Paul. Ngayon, Philippians chapter 4 verse 16. 17. "I don't say this because I want a gift from you." Sabi niya, hindi ito sinasabi na gusto ko ng regalo sa inyo "What I want is for you to receive a well-earned reward because of your kindness." Hindi ko gusto na, dahil gusto ko na regalo sa inyo, hindi. Ang gusto ko, makatanggap kayo ng gantimpala. Di ba pag iisipin mo, makakatanggap ng gantimpala? Okay, tignan natin. Paano sila makakatanggap ng gantimpala at saan manggagaling yung gantimpala? At anong mangyayari doon pagka binibigyan nila ng tulong si Paul? Kasi si Paul po nag-mission naghahayag ng salita ng Diyos kung saan-saan. Okay, so tinutulungan ng church na to si Paul. Tignan natin yung Philippians chapter 4 verse 18. Sabi diyan, yung Tagalog na lang kahit maliit. "Ngayon, dahil sa tulong na ipinadala niyo sa akin sa pamamagitan ni Epaphroditus, natugunan na ang mga pangangailangan ko." So yung kailangan ni Paul, pag naghahayag siya ng salita, natugunan na. Sabi diyan, asan na ba ako? "At sobra pa nga, ang tulong ninyo ay tulad ng ano daw? Mabangong handog sa Diyos na tinatanggap niya ng may kasiyahan." So yung palang pagbibigay natin sa gawain ng Panginoon ay mabangong samyo sa harapan ng Diyos. So ang pagbibigay niyo sa simbahan, hindi po iyan dahil kung saan pa man. Ito ay hinahandog nyo by faith sa Panginoon. Mabangong samyo sa Panginoon. Philippians, sa kanya sinabi ito, "And the same God who takes care of me." Sabi ni Paul, yung kaparehong Diyos na nag-iingat, nagkikare sa akin, will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Sabi niya, yung Diyos ko na nagbibigay sa akin ng lahat, siya ding magbibigay sa inyo ng pangangailangan ninyo. Kasi sabi niya, mabangong samyo yan sa harapan ng Panginoon, ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. So, sabi diyan, trust God's provision. Sino dito nagtatrust sa God's provision? Amen? Amen.
So ano yung 4 na natutunan natin ngayon? Number 1, receive the unconditional love of God. Number 2, establish on the fact that we are being perfected. Number 3, surrender all our worries to God. And number 4, trust God's provision. Hindi kayo pababayaan ng Lord. Tignan niyo po yung mga letters. Yung unang letters, ano po ang nakikita ninyo? Rest. You find rest in the perfect love of God. Makakatagpo kayo na kapahingahan dahil sa perpektong pagmamahal ng Panginoon sa inyo. Amen. Iiwan ko po sa inyo ang beloved thought na ito. Nawa, pag-alis natin, ay namnamin niyo po itong beloved thought na to hanggang sa pag-uwi natin. Sabay-sabay po tayo. Rest in God's perfect love and grace every day. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayon po, meron po bang bagong attend lang? Sino? Attend siya 2. So, purihin ang Panginoon. Welcome sa church. Tayo po ay yumuko. Samahan po natin si Yuan at saka si Ate Janet. Yumuko po tayo. Ini-invite namin kayo sa pananampalataya sa Panginoon, sa relasyon sa Panginoon. So, sa pagbuka ng bibig nyo at pagtanggap nyo sa Panginoon, no? Kung tatanggapin nyo si Jesus sa puso nyo, magiging kapamilya na kayo ng Panginoon. Amen? So, samahan po natin sila, no? Sa pagtanggap sa Panginoon. Ate Janet, ibuka natin yung bibig natin at sumunod kayo sa panalangin. Panginoon, sumunod po kayo, Panginoon. Salamat po. Kayo po ay nabayubay sa krus. Alang-alang sa akin. Salamat po. Pinatawad niyo na po lahat ng aking kasalanan. Lahat ng aking kasalanan. At ngayon po, ako ay anak na ng Diyos. Ako'y anak na ng Diyos. Salamat, Panginoong Jesus, Salamat, Panginoon. sa perfect love na binigay mo. Sa perfect love na binigay. Salamat din po. Salamat din. Isinulat niyo na po Sinulat niyo na po ang pangalan ko pangalan ko sa aklat ng buhay. sa aklat. Ako na lang po ang mananalangin. Panginoon, salamat po sa mga tumanggap sa inyo. Thank you, Lord. Nadagdagan na naman po ang kapatiran namin, Panginoon, sa langit. Lord, salamat. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay. Pagpalain niyo po ang kanilang journey sa pagiging Kristiyano. Salamat po at anuman po, Panginoon, ang kanilang prayer request. Thank you, Lord. Tinugon niyo na po ito. Sa pangalan ni Jesus.